Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 1551. Munting lihim. 13 bilyon. Ang mukha ni Michaela ay tila nagulat pa matapos marinig ang numerong ito. Dahil inimbestigahan na rin ni Michaela ang sitwasyon ng kasino na ito dati, ang konserbatibong pagtatansya ay 20 bilyon, at masasabi nila ni ang 15 bilyon kung gagawa siya ng hakbang. Ngunit ang presyo ng 13 bilyon ay talagang hindi kapanipaniwala. Si Alan mismo ay anak ng isang malaking pamilya. At nagpatakbo siya ng napakalaking kasino sa murang edad. Na nagpapakitang may utak pa rin si Alan, kaya hinding-hindi ibebenta ni Alan ang kasino na ito sa ganoong kab-abang presyo, dahil naibenta ito sa Alan. Ang presyong ito, kaya tiyak na may iba pang hindi alam sina Michaela at Cyrus. Lumingon si Michaela at sumulyap kay Cyrus, na may kakaibang pagtataka sa mukha. Dahil naramdaman ni Michaela na talagang mabait si Lani kay Cyrus, at hindi ito kapanipaniwala. Ang unang ginawa ni Lani pagkabalik sa China ay ibigay ang Tianyan Club kay Cyrus, at ngayon ay tinulungan niya si Cyrus na manalo sa kasino sa murang halaga. Ang dalawang bagay na ito ay makapagpapatunay kung gaano kalaki ang taglay ni Cyrus sa puso ni Lani. Mahalaga. Ngunit magkakilala sina Michaela at Lani sa loob ng maraming taon. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Michaela si Lani na labis na nagmamalasakit sa isang tao. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa ito ni Lani. Marahang umiling si Michaela. Pagkatapos ay naglabas ng isang kahon ng sigarilyo ng mga babae mula sa kanyang bag, inikat ang kanyang ulo at tinanong si Cyrus, "Pwede ba akong manigarilyo?" "Sige." Bahagyang tumango si Cyrus. Nakahanap ng lighter si Michaela at nagsindi ng sigarilyo. At nilinggan ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan si Michaela, isang bakas ng pagdududa ang sumilay sa kanyang mga mata, at mahinang sinabi, "Sister Michaela, naninigarilyo ka pa rin. Ang mga babaeng tulad ko ay hindi maaaring manigarilyo o uminom, kaya paano sila naroroon sa bilog na ito?" Malumanay na sagot ni Michaela. "Ay, oo." Ngumiti si Cyrus at walang sinabi. Pagkatapos ng lahat, madalas na kailangan ni Michaela na panatilihin ang mga panauhin sa clubhouse, kaya medyo normal na matutong manigarilyo at uminom. Tahimik na tumingin si Cyrus kay Michaela. Ang paggalaw ng paninigarilyo ni Michaela ay napaka-elegante. Napaka-elegante kaya naramdaman ni Cyrus na siya ay nasa panaginip. Habang ang kanyang mga payat na daliri ay nakahawak sa sigarilyo, ang kanyang mukha ay hindi pangkaraniwang walang malasakit at mayabang. Ang pakiramdam ng tao ay parang isang scroll ng larawan, napaka hindi totoo. Ang isang babaeng tulad ni Michaela ay palaging may mature at eleganteng ugali. Ang ugali na ito ay parang lason sa mga lalaki, kaya gusto mong huminto. Bukod dito, ang bawat kilos, pagsimangot, at ngiti ni Michaela ay nagpapakita ng kaakit-akit na lasa. Ang kaakit-akit na kapaligirang ito ay iba sa kaakit-akit na sadyang pinagkukunwari ng ilang babae. Ang kagandahan ni Michaela ay natural, at dala ito sa mga buto. May isang uri ng babae sa mundo. Kahit ano pa ang hitsura niya, wala pa ring paraan para maitago ang sexing hininga sa kanyang katawan. At si Michaela ay isang babae. Napaka-perpekto ng figure ni Michaela, lalo na sa ilalim ng foil ng damit. Ito ay matigtig, matambok at kaakit-akit, kasama ng mga pinong facial features. Ito ang pinakamaganda sa mga stunners. Ano ang tinitignan mo? Nalaman ni Michaela na si Cyrus ay nakatitig sa kanya, at mahinang tinanong si Cyrus. "Ate Michaela, ang sexy mo." Walang itinago si Cyrus at sumagot ng nakangiti. "Sexy." Hindi napigilan ni Michaela na matigilan matapos marinig ang salitang ito. At saka ngumiti,
nakarinig ako ng hindi mabilang na mga papuri sa paglipas ng mga taon, ngunit ikaw ang unang taong nang ahas na purihin ako sa pagiging sexy. They dare not praise you as sexy because they have other ideas about you in their hearts, pero iba ako. I just think you are sexy, but I have no other ideas, so I dare to say it. Nakangiting sabi ni Cyrus. Are you trying to make me happy on purpose? Nakangiting tanong ni Michaela kay Cyrus. Hindi. Marahang umiling si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Isa ka sa ilang babaeng nakita ko na makapagpaparamdam sa akin ng kamangha-mangha. Ilan? Hindi napigilan ni Michaela na matigilan pagkatapos marinig ito, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Mukhang maraming magagandang babae sa paligid ni Master de la Cruz. Marami talaga. Hindi ito itinanggi ni Cyrus. At ang mga mata ni Michaela ay may bakas ng pagkawala, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Kung pinupuri mo ako ng ganito 5 taon na ang nakalilipas. Tiyak na magiging napakasaya ko sa aking puso. Pagkatapos ng lahat, ito ay lubos na ipinagmamalaki na pagtibayin ng isang anak na lalaki. Tulad mo. Oo, pero sayang lang, matanda na ako, at hindi ko kayang ikumpara sa mga dalagang iyon. Matanda ka na. Matapos marinig ang mga salita ni Michaela, hindi napigilan ni Cyrus na magpakita ng hindi makapagsalitang ekspresyon, at pagkatapos ay walang magawang sinabi. Bakit hindi ko nakita na ikaw ay matanda na, walang sino man sabihang ang gustong humabol sa iyo? May 800 sa 1,000, tama ba? Kung talagang matanda ka na, ang mga taong ito ba ay magiging sobrang infatuated sa iyo? Gusto lang akong matulog ng mga yon. 30 na ako next year, and I can't compare to those little girls. Mahinang sabi ni Michaela. Tumingin si Cyrus kay Michaela sa kanyang harapan, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay hindi nakakapagsalita, dahil hindi niya talaga akalain na si Michaela ay isang matandang babae. Kung si Michaela ay hindi umamin ito mismo, si Cyrus ay hindi kahit kayang paniwalaan si Michaela ay 30 years old na si Ice. Maputi at makinis ang balat ni Michaela, walang anumang kulubat sa kanyang mukha, may metoteyog na taluktok, balingkinitang baywang, payat na binti, at walang bahid ng distortion sa kanyang anyo. Hindi siya mukhang isang 30 taong gulang na babae. Hindi ko talaga makita kung ilang taon ka na, Michaela. Umiling si Cyrus at sinabing, hindi mo ito nakikita, ngunit alam ko ito sa aking puso. Malumanay na sagot ni Michaela. Ate Michaela, naisipan mo na bang maghanap ng boyfriend? Nag-alinlangan sandali si Cyrus at saka nagtanong. Boyfriend? Hindi napigilan ni Michaela na matigilan pagkatapos marinig ito, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Noon, masyado akong abala sa trabaho, kaya wala akong oras na umibig. Ngayong matanda na ako, may mga manliligaw, pero walang manliligaw. May iilan na sincere. Tama, walang kwenta mag-alala sa mga ganitong bagay. Kapag dumating ang tadhana, darating din. Nakangiting sabi ni Cyrus. Anong pinag-uusapan niyong dalawa dito? Sa sandaling ito, natapakan ni Lani ang kanyang mataas na takong at magiliw na naglakad papunta sa kanilang dalawa, at nakangiting nagtanong. Wala yun, chat lang. Malumanay na sagot ni Michaela. May lihim ba kayong dalawa sa likod ko? Kumurap si Lani at nag-iisip na nagtanong. Ano kayang maliit na sikreto ang meron tayong dalawa? Mabilis na nagpaliwanag si Michaela. Tiningnan ni Lani si Michaela pataas at pababa, misteryosong ngumiti, at mahinang sinabi, huwag mo akong sabihin, alis na tayo. Kabanata 1552. May sakit ka ba? Matapos mag-chat sina Lani at Alan, umalis sila sa kasino kasama sina Cyrus at Michaela.
Cyrus, Alan need to prepare the formalities. After 3 days, lalapit kayong dalawa para pirmahan ang contract. After signing the contract, you can call Alan with the money. Ibinigay ko na kay Alan ang parte ko ng pera. Tandang padamdam panipi. Pagkasakay sa kotse, mahinang sinabi ni Lani kay Cyrus. Binigyan mo na siya ng pera? Hindi ka ba nag-aalala na tumakas si Alan? Gulat na sabi ni Cyrus. Don't worry, maraming taon ko nang kilala si Alan, hindi siya tatakbo. Bahagyang ngumiti si Lani, at pagkatapos ay nagpatuloy. Nga pala, pagkatapos mong pirmahan ang kontrata kay Alan, ipapakilala sa iyo ni Alan ang lahat ng kanyang mga personal na koneksyon, at may mga tao na maaaring pumunta sa kasino na ito para maglaro. Sa pangkalahatan, lahat sila top rich. Kaya ang kakayahan ng kasino na ito na makaipon ng mga kontak ay hindi mas mababa kaysa sa Tianian Club. Kaya kailangan mong humanap ng angkop na tao na tutulong sa iyo na pamahalaan ang kasino na ito. Ang kakayahan at emosyonal na katalinuhan ng taong ito ay dapat na napakataas, kung hindi. Napakahirap para sa iyo na patakbuhin ang kasino na ito. Kabaitan. Bahagyang tumango si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Nakahanap na ako ng angkop na kandidato. Nahanap mo na ba ang tamang tao? Hindi mapigilan ni Lani na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay mahinang nagtanong, sino ito? Ate Michaela. Ayaw sumagot ng diretsyo ni Cyrus. Ako. Natigilan si Michaela nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus. Tama, Ate Michaela ay ikaw. Sa tingin ko ikaw lang ang makakagawa ng trabahong ito ngayon. Napag-isipan ko na ito. Balak kong kunin ang 10% ng Tianian Club at 10% ng kasino. Eto, ikaw pamamahalaan ang 2 lugar na ito sa hinaharap. Nakangiting sabi ni Cyrus. Hindi. Matapos marinig ni Lani ang mga salita ni Cyrus, ni hindi niya gustong sumigaw ng diretsyo. Bakit hindi? Nilinga ni Cyrus ang kanyang ulo at sumulyap kay Lani, at nagtanong kay Lani sa tonong naguguluhan. Plano kong dalhin si Michaela sa ibang bansa. Gusto akong sundan ni Michaela, hindi ko hahayaang manatili si Michaela dito para tulungan ka. Sinabi ni Lani kay Cyrus na may napakaseryosong tono. It's not up to you if Sister Michaela wants to stay or not. You are not someone from Sister Michaela. Why should she do whatever you want her to do? I think you still need to ask Sister Michaela what she thinks about it. Tandang padamdam. Panipi. Nakangiting sabi ni Cyrus. Okay, Michaela, titira ka ba kay Cyrus o sasama ka sa ibang bansa? Nilinga ni Lani ang kanyang ulo at direktang tinanong si Michaela. Tumingin si Michaela kay Lani, pagkatapos ay kay Cyrus, at mahinang sinabi, kailangan kong pag-isipan ito. Ano pa ang iniisip mo tungkol sa ganitong bagay? Kailangan mo akong bigyan ng sagot ngayon at isuko si Cyrus. Malakas na sigaw ni Lani. Sumulyap si Michaela kay Lani na walang magawa. At pagkatapos ay mahinang nagsabi, Miss Chu, nakatira na ako sa Bihang City sa loob ng maraming taon, at matagal na akong nakasanayan, at talagang kailangan ako ng Tianian Club, at ikaw ay sa tabi mo. Napakaraming makapangyarihang tao, kaya walang pagkukulang sa akin. Sa tingin ko ay mas mabuting manatili ako sa Bihang City. Ikaw. Napatulala si Lani nang makita niya si Michaela. Paano ba? Gustong magstay dito ni Ate Michaela, may gusto ka pa bang sabihin? Nilinga ni Cyrus ang kanyang ulo at sinulyapan si Lani, at nagtanong sa sobrang mapagmataas na tono. Tiyak na may malilim sa inyong dalawa. Mabangis na sigaw ni Lani. At bahagyang ngumiti si Cyrus at hindi nagsalita.
Sa katunayan, nakita na ni Cyrus na ayaw umalis ni Michaela. Siyempre, ayaw umalis ni Michaela dahil kay Cyrus, pero dahil ayaw umalis ng Tianian Club. Hinatid ni Cyrus sina Michaela at Lani pa uwi. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi pinili ni Michaela na bumalik sa Tianian Club, ngunit bumalik sa kanyang tunay na tahanan. Nakabili na si Michaela ng bahay sa Bihang City, ngunit bihira siyang bumalik. Pagkatapos pauwiin ni Cyrus sina Michaela at Lani, nagmaneho na rin siya pauwi. Pagka-uwi, nalaman ni Cyrus na hindi pa rin bumabalik si Vera. Nagkusa siyang tawagan si Vera, ngunit walang sumasagot. Sa oras na ito, palaging may masamang pakiramdam si Cyrus sa kanyang puso, dahil hindi pa nawala si Vera ng ganoon katagal. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Sa loob ng 3 araw na ito, walang gumagalaw sa panig ni Lubel, at si Cyrus ay walang mahanap na mas mahusay na paraan sa oras na ito, kaya maaari lamang niyang piliin na maghintay ng matyaga. Makalipas ang 3 araw, nakatanggap si Cyrus ng tawag mula kay Alan. Handa na ang mga proseso ng paglilipat para sa kasino. Hanggat pumirma si Cyrus ng kontrata kay Alan, ang kasino ay ganap na pagmamay-ari ni Cyrus. Kaya napagkasunduan ni Cyrus at Alan ang oras para pumirma sa kontrata. Siyempre, tiyak na isasama ni Cyrus si Michaela pagdating sa pagpirma ng isang kontrata. Dahil sa hinaharap ang lahat ng mga kasino ay pamamahalaan ng Michaela na mag-isa. Kaya hindi lang kailangan ni Michaela na kumonekta sa mga koneksyon ni Alan, kundi pati na rin niyan kailangan ang pag-unawa sa sitwasyon ng kasino. Ang kakayahang panatilihin si Michaela ay isang magandang bagay din para kay Cyrus. Kung tutuusin, si Michaela ay sexy at kaakit-akit, at ito ay magiging kasiya siya sa mata kung mananatili ka sa iyong tabi, at ang kakayahan ni Michaela ay tiyak na hindi maihahambing sa ordinaryong mga tao. Cyrus ngayon, imposibleng makahanap ng taong kayang pamahalaan ang Tianian Club at ang kasino, kaya ang pananatili ni Michaela ay makapagliligtas ng malaki kay Cyrus. Nagmaneho si Cyrus papunta sa Tianian Club, handang sunduin si Michaela para lagdaan ang kontrata. Ngunit pagkarating sa Tianian Club, nalaman ni Cyrus na hindi pumasok si Michaela para magtrabaho. Dapat alam mo na si Michaela ay karaniwang nakatira dito, kaya wala siya sa Tianian Club na napakadalang. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus at pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone at tinawagan si Michaela. Dudu. Matapos mag-ring ng 2 beses ang telepono, sinagot ni Michaela ang telepono, at pagkatapos ay mahinang nagtanong, Master de la Cruz, ano ang problema mo? Ate Michaela, saglit lang ako pipirma ng kontrata kay Alan, saan ka ngayon? Ihahatid na kita dyan. Mahinang sabi ni Cyrus. Ano, baka hindi ako makapunta ngayon? Sabi ni Michaela sa mahinang boses. Ano bang problema mo? May sakit ka ba? Natigilan sandali si Cyrus at nagtanong. Hindi naman big deal, medyo malamig lang. Nag-aalala ako na wala ako sa forma, kaya hindi pa rin ako pumunta. Paliwanag ni Michaela. May sipon. Seryoso ba? O pupuntahan kita? Sabi ni Cyrus pagkatapos mag-isip sandali. Dapat mong malaman na ang buong Tianian Club at ang kasino ay nakaturo na ngayon kay Michaela, kaya dapat magkaroon ng magandang panahon si Cyrus para pasayahin si Michaela. Hindi, wala akong gagawin. Mabilis na tumanggi si Michaela. I'd better go see you, hinihintay mo ako sa bahay. Sumagot si Cyrus sa mahinang boses, pagkatapos ay direktang ibinaba ang telepono. Ang ekspresyon ni Michaela sa kanyang mukha ay labis na walang magawa matapos makitang ibinaba ang telepono, at lihim siyang napabuntong hininga na ang kanyang amo ay masyadong masigasig. Kabanata 1553. Mga iniksyon.
Matapos malaman ni Cyrus na may sakit si Michaela, diretso niyang tinawagan si Alan para kanselahin ang pagpupulong ngayong araw. Kung tutuusin, si Michaela ang susi. Maraming bagay na kailangan ni Michaela na makipag-ugnayan ng personal sa mga tao ni Alan. Kung walang Michaela, magiging walang kabuluhan para kay Cyrus na pumunta mag-isa. Dahil pinauwi ni Cyrus si Michaela noon, kaya alam ni Cyrus ang lokasyon ng bahay ni Michaela, kaya diretso siyang nagmaneho papunta sa komunidad kung nasaan si Michaela. Ang bahay na tinitirhan ngayon ni Michaela ay hindi masyadong malaki, mga 130 square meters lang. Binili niya ito noong una siyang dumating sa Bihang City. Nang maglaon, bumili din si Michaela ng isang villa sa suburbs, ngunit dahil malayo ito sa Tianian Club, bihira pumunta doon si Michaela. Natagpuan ni Cyrus ang bahay ni Michaela, pagkatapos ay lumapit at kumatok sa pinto. Maya-maya, bumukas ang pinto at bumungad si Michaela sa harap ni Cyrus na nakapijama. Sa oras na ito, ang mukha ni Michaela ay mapatla at mukhang pagod na pagod. Ngunit marahil dahil si Michaela ay isang napakagandang babae. Kahit na siya ay may sakit, ito ay nakadarama ng awa sa mga tao, na may malaking puno ng tubig na mga mata may isang liwanag na nagpahirap sa mga tao. Ate Michaela, kumusta? Seryoso ba? Pumasok si Cyrus sa bahay ni Michaela at nag-aalalang nagtanong. Ito ang unang pagkakataon na pumunta si Cyrus sa bahay ni Michaela, marahil dahil hindi madalas dito nakatira si Michaela, kaya napakasimple ng dekorasyon. Medyo nahihilo lang ako. Sa totoo lang, wala namang malaking problema. Nag-aalala ako na baka maapektuhan ng estado ko ang pagpirma ng kontrata ngayon, kaya walang pass. Marahan na sagot ni Michaela kay Cyrus. So ito Bahagyang tumango si Cyrus nang marinig niya ang mga salita ni Michaela, at pagkatapos ay nagpatuloy. Nakainom ka na ba ng iyong gamot? Kumain na. Tumango si Michaela, pagkatapos ay nagpatuloy. Ano ang gusto mong inumin? Kukuha ako ng isang basong tubig. Pagkatapos sabihin ito, kinailangan ni Michaela na maglakad papunta sa kusina, ngunit marahil ito ay dahil si Michaela ay may sakit at napakahina, at si Cyrus ay lalapit at bumalik si Michaela. Ang silid ay simpleng malinis, kaya bago pa niya magawa pumunta sa kusina, natambe siya. Si Cyrus ay isang martial artist, kaya napakabilis pa rin ang kanyang reaksyon. Nang makita niyang malapit nang mahulog si Michaela, sumugod siya, at pagkatapos ay binalot ng kanang kamay ang malambot na baywang ni Michaela. Malambot na yakap sa katawan. Ganito ka na, tapos sinasabi mo pa na walang magawa. Walang magawang sigaw ni Cyrus kay Michaela. Wala talaga akong gagawin. Napahawak si Michaela sa mga bisig ni Cyrus, isang kakaibang pakiramdam ang biglang lumitaw sa kanyang puso, at mabilis siyang bumulong kay Cyrus. Bakit ang init ng katawan mo? Nilalagnat ka ba? Dahil hawak ni Cyrus si Michaela, malinaw niyang nararamdaman ang problema sa Michaela sa oras na ito. Wala akong problema sa pagkuha ng aking temperatura ngayon, sabi ni Michaela sa mahinang boses. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus, pagkatapos ay direktang inilagay ang kanyang kanang kamay sa maputi at makinis na noo ni Michaela. Ganito lang lahat, at sinasabi mo pa na ayos ka lang. Malinaw na naramdaman ni Cyrus na napakainit ng noo ni Michaela. Wala naman talaga akong gagawin, maghintay ka na lang ng isang gabing pahinga. Humiwalay si Michaela sa mga braso ni Cyrus habang nagsasalita, kung tutuusin, hindi ganoon ang pagkakahawak kay Cyrus. Ganito na nga huwag ka nang pumunta sa ospital, dadalhin na kita sa ospital. Inalalayan ni Cyrus si Michaela at maglalakad na sana palabas ng bahay. Wala na talaga akong gagawin, magpapahinga na lang ako. Mukhang ayaw pumunta ni Michaela sa ospital. Magulo kung seryoso ka, kaya kailangan mong pumunta sa ospital ngayon.
Matigas na sigaw ni Cyrus. Hindi napigilan ni Michaela na tumingala kay Cyrus nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus. Sa katunayan, gusto rin ni Michaela na pumunta sa ospital noon, ngunit dahil nag-iisa si Michaela, handa siyang ihagis. Ngayong mayroon na siyang Cyrus, magagawa lang niya ang gusto ni Cyrus. Dadalhin kita sa ospital. Habang nagsasalita si Cyrus, tinulungan niya si Michaela na maglakad palabas ng bahay. Sandali lang, tulungan mo muna ako sa kwarto. Biglang sabi ni Michaela. Pumunta sa kwarto. Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Michaela, at pagkatapos ay nagtanong sa tonong naguguluhan. Kailan pa ito? Ano ang ginagawa mo sa kwarto? I'm wearing pajama now. I can't go to the hospital in this way. Sinigawan ni Michaela si Cyrus na walang magawang ekspresyon. Nang marinig ni Cyrus ang mga salita ni Michaela, hindi niya maiwasang mapasulyap kay Michaela, at nalaman na medyo nakakasilaw ang damit ni Michaela sa mga oras na ito, kaya tinutulungan niya lang si Michaela sa kwarto. Pagkapasok sa kwarto, naamoy ni Cyrus ang isang mahinang halimuyak, na kapareho ng amoy sa katawan ni Michaela, na nagpapaginhawa sa mga tao. Tinulungan ni Cyrus si Michaela sa gilid ng kama, at pagkatapos ay mahinang sinabi, ganito ka na ngayon, hahanapin kita ng isang set ng damit. Hindi ako madalas nakatira dito kaya wala akong masyadong damit, nasa closet lahat. Nag-isip sandali si Michaela at mahinang sinabi kay Cyrus. Sige, naintindihan ko na. Bahagyang tumango si Cyrus, pagkatapos ay naglakad papunta sa harap ng aparador at binuksan ito. Sa oras na ito, ang aparador ay mabango din, at ang mahinang amoy ng pabango ay may halong amoy ng katawan ni Michaela, na nagparamdam sa mga tao na haunted. Huminga ng malalim si Cyrus, pagkatapos ay panandali ang pinagmasdan ang mga damit sa closet. Ang wardrobe na ito ay halatang mas maliit kaysa sa isa sa Tianian Club, na may mga damit sa isang gilid at underwear sa kabila. Nang makita ni Cyrus ang underwear ni Michaela, agad siyang natigilan. Walang paraan. Masyadong sexy ang mga underwear na ito. Kahit na sinubukan ni Cyrus ang kanyang makakaya na kontrolin ito, hindi pa rin niya maiwasang mapasulyap ng ilang beses. Dalhin mo yung t-shirt at itim na miniskirt dito. Tila napansin din ni Michaela na nakatitig si Cyrus sa kanyang damit na panloob, kaya hindi niya napigil ang humimok sa mahinang boses. Kuya, magpapatingin ka sa doktor. Hindi ba nakakaabala ang magsuot ng miniskirt? Magpalit tayo ng isa. Natigilan sandali si Cyrus at pagkatapos ay mahinang sinabi kay Michaela. Anong kinalaman nito sa pagsusuot ko ng miniskirt? I can wear whatever I like. Walang magawang sabi ni Michaela. Baka kailangan mo ng injection sa sitwasyong ito, at siguradong huhuberin mo ang iyong pantalon. Walang magawang paliwanag ni Cyrus. Injection. Tanggalin mo yung pantalon mo. Hindi napigilan ni Michaela na matigilan matapos marinig ang sinabi ni Cyrus, at pagkatapos ay nag-isip ng mahabang panahon bago niya naunawaan ang ibig sabihin nito, at sinabing walang imik. Pupunta ako sa ospital para sa pagbubuhos ngayon, sino kailangan pa ng injection? Kabanata 1554. Ano ang kaligayahan? Ayan yun. Walang magawang tumango si Cyrus, at pagkatapos ay ibinigay ang shirt at miniskirt kay Michaela. Sa katunayan, gusto ni Michaela na magsuot ng miniskirt sa halip na pantalon dahil mas magiging komportable para sa kanya na pumunta sa banyo kapag siya ay infusion, hindi dahil gusto niyang magmukhang maganda. Inabot ni Cyrus ang mga damit kay Michaela. Tumingala si Michaela kay Cyrus pagkatapos kunin ang mga damit, at nakita niyang nakatayo pa rin si Cyrus, na parang ayaw niyang umalis. Ate Michaela, anong ginagawa mo? Bilisan mo magpalit ka ng damit.
Pagkatapos mong magpalit ng damit, pwede na tayong pumunta sa ospital. Hindi napigilan ni Cyrus ang paghikayat matapos makita si Michaela na nakaupo sa pwesto nang hindi nagpapalit ng damit. Aalis ka ba kapag nagpalit ako? Gusto mo magpalit ako sa harap mo? Tumingin si Michaela kay Cyrus at sumigaw na may kakaibang ekspresyon. Sorry, nakalimutan ko kasi. Awkward nang umiti si Cyrus kay Michaela, pagkatapos ay tumalikod at lumabas ng kwarto. It's not like I haven't seen it, as for this. Matapos lumabas ng kwarto si Cyrus, nagpout siya at mahinang bumulong. At si Michaela sa silid ay tumingin sa kanyang mga damit at tila naalala ang pangyayari nang siya ay nagpalit ng damit at nakita ni Cyrus. May isang kislap ng hiya at galit sa kanyang magandang mga mata, at pagkatapos ay nagsimula siyang maghubad pagkatapos makumpirma iyon. Hindi sumilip si Cyrus. Habarin mo yang pajama mo. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Michaela sa kwarto. Si Michaela, na nagpalit ng damit, ay mukhang mas masigla, ngunit nakikita pa rin niya na napakahina ng kanyang katawan. Kinuha ni Cyrus ang inisyatiba upang tulungan si Michaela na umalis ng bahay, at pagkatapos ay nagmaneho papunta sa ospital. Si Michaela ay nagpapahinga ng nakapikit. Wala siyang pagpipilian. Talagang hindi siya komportable ngayon. Gustuhin man niyang makausap si Cyrus ay hindi niya maimulat ang kanyang mga mata. Pagkatapos magtiyaga sa ospital, nalaman ni Michaela na tila siya ay nasusuka, nanghihina, at nasusuka. Ate Michaela, kaya mo bang maglakad mag-isa? Marahan na tinanong ni Cyrus si Michaela matapos makita na ang estado ni Michaela ay tila medyo wala sa lugar. Marahang umiling si Michaela. Naramdaman ni Cyrus na tila mas seryoso si Michaela, kaya hindi siya nang ahas na magantala, diretso niyang binuhat si Michaela sa baywang, at pagkatapos ay humakbang patungo sa ospital. Pagdating sa ospital, tinawag ni Cyrus si Michaela na isang emergency room. Pagkatapos ng simpleng pagsusuri, nalaman na si Michaela ay isang karaniwang sipon, ngunit dahil sa mahabang oras ng paglipad at maraming paghagis, ito ay isang maliit na seryoso. Nangangailangan ng pagbubuhos. Tinulungan ni Cyrus si Michaela sa infusion room. Dahil ang numero ni Cyrus ang pinakamagandang numero sa ospital, hiwalay din ang infusion room, hindi isang ordinaryong infusion hall. Pagkapasok sa infusion room, sinimulan ng nurse na i-infuse si Michaela. Pagkalipas ng ilang minuto, umalis ang nurse, habang si Cyrus ay nakaupo sa tabi ni Michaela at tahimik na naghihintay. Sa oras na ito, natutulog na si Michaela, habang inilabas ni Cyrus ang kanyang mobile phone at nagsimulang maglaro ng casual. Hindi ko alam kung gaano katagal, sa wakas ay dahan-daang iminulat ni Michaela ang kanyang mga mata, naramdaman niyang mas gumanda ang kanyang katawan. Dahan-daang ibinaling ni Michaela ang kanyang ulo at sumulyap kay Cyrus, marahil dahil sa sobrang inip, si Cyrus ay tulog na sa mga oras na ito. Sa oras na ito, si Michaela ay biglang nagkaroon ng hindi maipaliwanag na damdamin sa kanyang puso. Siya ay isang ulila. Ang kanyang mga magulang ay namatay noong siya ay napakabata. Si Michaela ay nanirahan sa kanyang lola. Ang kanyang lola ay namatay din noong siya ay 8. Kaya't si Michaela ay namuhay ng mag-isa mula pa noong siya ay bata. Nagkaroon din siya ng relasyon 5 taon na ang nakalilipas. Ngunit dahil gusto lang ng kabilang partido na matulog kay Michaela, sa wakas ay pinili ni Michaela na makipaghiwalay, at pagkatapos ay hindi na muling umibig. Marahil ay dahil sa ganitong uri ng karanasan sa buhay kaya umaasa sa sarili ang karakter ni Michaela. Sa loob ng maraming taon, hanggat may sakit si Michaela, pipiliin niyang uminom ng gamot para malagpasan ito ng mag-isa. Kung hindi siya makatiis, pupunta siya sa ospital para sa pagbubuhos, ngunit walang tao para samahan siya. Maaaring si Cyrus ang unang sumama sa kanya. Ang pagbubuhos ni Michaela.
Kung hindi nagpakita si Cyrus, mukhang hindi iisipin ni Michaela na may mali sa ganoong buhay. Bagamat siya ay medyo malungkot, hindi ito mahirap na trabaho. Kung tutuusin, maaari siyang kumita ng pera kada buwan ng iba. Hindi kumita sa loob ng 10 taon. Dumating. Ngunit dahil sa hitsura ni Cyrus, alam ni Michaela kung gaano kasaya na may sasamahan ka kapag may sakit ka. Si Michaela ay hindi pa nakaranas ng ganoong pakiramdam, ngunit ngayon ay naranasan niya ito. Alam din ni Michaela na maaaring walang nararamdaman si Cyrus para sa kanya. Ginawa ito ni Cyrus dahil lang sa pag-asa niya na maaari siyang manatili at tulungan siya. Ngunit kahit na ano, ang pag-uugali ni Cyrus ay lubos na nagpakilos kay Michaela. Ate Michaela, gising ka na ba? Sa sandaling ito, biglang binuksan ni Cyrus ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi kay Michaela. Kabaitan. Tumingin si Michaela kay Cyrus at tumango. Kung ganoon, ano ang pakiramdam mo ngayon? Nagmamadaling nagtanong si Cyrus. Bumabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Nakangiting sagot ni Michaela. Ayos lang. Tumingin si Cyrus kay Michaela at nagpakawala ng mahabang hininga. Tumingin si Michaela kay Cyrus at nag-alinlangan ng 2 segundo, pagkatapos ay mahinang sinabi, Cyrus, salamat sa mga gawain ngayon. Salamat, salamat, hindi ba dahil sa sobrang pagod mo sa trabaho? Kung gusto mong magpasalamat, kailangan kitang pasalamatan. Nakangiting sagot ni Cyrus. At pagkatapos marinig ni Michaela ang mga salita ni Cyrus, isang kakaiba ang bumungad sa kanyang magagandang mata. Ang mga salita ni Cyrus ay tila nagsasabi kay Michaela na ang ginawa ni Cyrus ay dahil ginamit niya lamang ang halaga ni Cyrus. Gabi na, kung hindi, bumalik ka muna. Mahinang sinabi ni Michaela kay Cyrus pagkatapos mag-alinlangan sandali. Bumalik ka. Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Michaela, at pagkatapos ay nakangiting sinabi. Hindi pa ba ito tapos sa tabi mo? Hindi pa ako babalik, ipapadala kita kapag ikaw ay tapos na, bumalik ka na. Dahan-daang itinaas ni Michaela ang kanyang ulo at sumulyap kay Cyrus, ngunit walang sinabi. Makalipas ang halos kalahating oras, sa wakas ay natapos na ni Michaela ang pagbubuhos, hinatid ni Cyrus si Michaela pauwi, at pagkatapos ay umuwing mag-isa. Pagdating sa bahay, nalaman ni Cyrus na hindi na bumalik si Vera. Kinuha ni Cyrus ang kanyang mobile phone at tinawagan si Vera. Kahit na hindi pinatay ni Vera ang telepono, hindi niya sinasagot ang telepono. What on earth did Vera do? Bakit ang tagal na walang balita? Sa oras na ito, nagsimulang mag-alala si Cyrus sa kanyang puso kung talagang may problema si Vera. Kabanata 1555. Mga regalo. Sa senior ward ng isang ospital sa Beijing. Si Nelmar, na 5 araw nang nakoma, sa wakas ay dahan-daang nagmulat ng kanyang mga mata. Nang imulat ni Nelmar ang kanyang mga mata, nakita niyang nakaupo si Vera sa tabi niya, na may nakasulat na pagod sa kanyang maislan at magandang mukha. Sa loob ng 5 araw nang si Nelmar ay nakoma, halos 3 oras na natutulog si Vera halos araw-araw, at ginugol ang natitirang oras sa paghihintay na magising ang kanyang lolo. Nang makita ni Vera na idinilat ni Nelmar ang kanyang mga mata, may bakas ng pananabik na sumilay sa kanyang mga mata, at bumulong siya. Lolo, gising ka na ba? Nagising. Bahagyang tumango si Nelmar, pagkatapos ay sumulyap sa kanyang ward, at nalaman na si Vera lang ang nag-iisa. Sa unang 3 araw, maaaring sinamahan ng pamilya yan si Vera sa ward, ngunit pagkatapos ng 3 araw, naramdaman ng lahat na maaaring hindi magising si Nelmar sa maikling panahon. Hindi na natili sa ospital, ngunit pumunta para gawin ang dapat nilang gawin. Alam na alam ni Nelmar ang ganoong sitwasyon. Kung tutuusin,
Kahit tingnan niya ang buong pamilya ni Ian, si Vera lang talaga ang nag-aalala sa kanya, at ang iba ay nag-aalala sa sarili nilang interes. Vera, gaano ba ako katagal natulog? Mahinang tanong ni Nelmar. 5 araw. Tumugon si Vera na may luha sa kanyang mga mata. Why are you crying, silly girl? Hindi ba ako nagising? Umiti si Nelmar, pagkatapos ay tumangalas sa oras, at nalaman na mahigit 3:00 na ng umaga. Gabi na, bakit hindi ka pa nagpapahinga? Tumingin si Nelmar kay Vera at nagtanong. Hihintayin kong magising si Lolo. Sagot ni Vera sa mahinang boses. At hindi napigilan ni Nelmar na mapabuntong hininga pagkatapos marinig ang mga salita ni Vera, at pagkatapos ay sinabing blanko. Ikaw lang sa buong pamilya yan ang makakagawa nito. Lolo, gutom ka na ba? Bibilhan kita ng makakain. Si Vera ang nagkusa na magsalita. Okay, gutom na talaga ako. Tumingin si Nelmar kay Vera at tumango. At si Vera ay nagmamadaling lumabas ng ward, at pagkatapos ay pumunta sa cafeteria para ipaghanda si Nelmar ng pagkain. Pagkabalik sa ward, nagkusa si Vera na pakainin si Nelmar. Pagkatapos kumain, muling ipinikit ni Nelmar ang kanyang mga mata at naghanda na magpahinga. Sa wakas ay naghintay si Vera hanggang sa magising si Nelmar, kaya naibsan ng husto ang kanyang kaba, at humiga siya sa tabi ng kama at nagpahinga. Siguro dahil sa sobrang pagod sa mga oras na ito kaya diretsyong natulog si Vera hanggang 8:00 ng umaga kinabukasan. Nang magising si Vera nalaman niyang wala na siya sa ward, but beside siya.sa Family Lounge. Sa oras na ito, ang ward ni Nelmar ay napakasigla pa rin. Ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay dumating upang makita si Nelmar, at si Nelmar ay tila nasa napakahusay na pisikal na kondisyon sa oras na ito. Binati niya ang mga taong ito na may ngiti sa kanyang mukha. Ang pamilya yan, na nawala sa loob ng 2 araw, ay bumalik na lahat sa oras na ito. Nang makita ni Vera ang mga taong iyon sa ward, may kumislap na galit sa kanyang magagandang mata, at pagkatapos ay dumiretso siya sa ward, at pagkatapos ay sumigaw. Anong ginagawa ninyong lahat? Kakagising lang ng aking lolo, kailangan niyang magpahinga ka na, lumabas na kayong lahat. Nang marinig ng mga bisitang pumunta kay Nelmar ang mga salita ni Vera, bakas ng kahihiyan ang sumilay sa kanilang mga mata. Vera, anong pinagsasabi mo dito? Alam ng tiyuhin ni Vera na ang mga bisitang ito ay malalaking tao sa kabisera, at ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa mga taong ito ay hindi maiisip. Anong kalokohan ang pinagsasabi ko? Wala sa mabuting kalusugan ngayon ang lolo ko at walang oras para alagaan ang mga taong ito, bilisan mo at ilabas mo ang mga taong ito. Vera shouted with a very strong attitude. Vera, ikaw. Excited na excited ang ekspresyon sa mukha ng tiyuhin ni Vera. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari kay Vera na noon pa man ay napakabait. Okay, pagod na pagod ako ngayon, lumabas na kayong lahat. Sa sandaling ito biglang sinabi ni Nelmar. Dahil pagod na si Lowe yan, hindi na tayo mag-abala. Oo, hindi namin iistorbohin ang pahinga ni Lowe. Sunod-sunod na nagsalita ang mga bisitang naroroon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga bisitang dumating upang makita si Nelmar ay sunod-sunod na umalis sa ward. At hiniling ni Nelmar ang lahat sa pamilyang yan na umalis, ngunit hindi pinili ng pamilyang yan na umalis sa ospital, ngunit nakatayo sa koridor sa labas ng ward at naghintay, tumayo ka. Sa oras na ito, tanging si Nelmar, Vera at ang driver ni Nelmar ang naiwan sa ward. Lolo, gutom ka na ba? Ipagkuha kita ng makakain. Anong gusto mong kainin? Naglakad si Vera sa gilid ni Nelmar at mahinang nagtanong. Hindi ako gutom.
Napailing si Nelmar kay Vera, at pagkatapos ay nagpatuloy. Vera, may regalo si Lolo para sa iyo. Isang regalo. Matapos marinig ang mga salita ni Nelmar, hindi mapigilan ni Vera na matigilan sandali. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila medyo naguguluhan, at mahinang nagtanong, Lolo, anong regalo? Malalaman mo sa isang sandali. Tumingin si Nelmar kay Vera at ngumiti, pagkatapos ay sinabi sa kanyang driver, Jay, tawagan mo sila. Ayos ito. Bahagyang tumango ang driver, saka kinuha ang kanyang mobile phone at naglakad patungo sa bintana para magsimulang tumawag. Pagkaraan ng halos 10 minuto, tinapos ng driver ang tawag at bumalik sa tabi ni Nelmar. Sa oras na ito, ang ekspresyon sa mukha ni Vera ay labis na naguguluhan, dahil hindi niya alam kung ano ang regalong sinasabi ni Nelmar, o kung ano ang gustong gawin ni Nelmar. Lolo, anong regalo ang gusto mong ibigay sa akin? Tanong ni Vera kay Nelmar na may nagtatakang ekspresyon. Huwag kang mag-alala, malalaman mo rin mamaya. Bahagyang ngumiti si Nelmar, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata at nagpahinga. Makalipas ang halos 1 oras, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pumasok sa ward. Nang makita ng pamilyang yan ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, agad silang natigilan. Dahil kilala nilang lahat ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito. At ang impluwensya ng nasa katanghaliang gulang na lalaking ito sa Huaxia Military Region ay maaaring maging nangungunang 3. Na si Nelmar ay talagang nakatagpo ng napakalaking tao. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay napakagalang kapag nakaharap kay Nelmar, binati ang sitwasyon ni Nelmar, at pagkatapos ay umupo sa gilid at tahimik na naghintay. Kaagad pagkatapos, dumating ang 5 nasa katanghaliang gulang. At hindi rin simple ang pagkakakilanlan ng 5 nasa katanghaliang gulang na ito, ang iba ay mga business tycoon, at ang iba ay matataas na opisyal ng gobyerno. Sa oras na ito, hindi maintindihan ni Vera kung ano ang gustong itawag ni Nelmar sa lahat ng taong ito. Guro, nandito na ang lahat. Naglakad ang driver sa gilid ni Nelmar at mahinang sinabi kay Nelmar. Bahagyang tumango si Nelmar matapos marinig ang sinabi ng driver, at saka ngumiti sa 6 na taong naroroon at sinabing, kayong 6 ay matagal na kayong hindi nagkikita, hindi ba? Oo. Lowey, matagal na talaga kaming hindi nagkita. Nakangiting sabi ng isa sa mga nasa katanghaliang gulang. Kabanata 1556. Hayaang kunin ng kalikasan ang landas nito. Bahagyang ngumiti si Nelmar matapos marinig ang mga salita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Matanda, tumatanda na ako, at hindi gumagaling ang katawan ko araw-araw, at medyo mahirap magsalita, kaya nanalo ako, T-talk nonsense with you, kakausapin lang kita ng diretso. Sabi. Kuya yan, kung may utos ka, banggitin mo lang. Oo, Lowey, kung mayroon ka, sabihin mo lang. Nagsalita ang lahat. Kahit natingnan mo ang buong China, ikaw ay kabilang sa pinakamahusay na umiiral, at ang iyong kakayahang makarating sa kung nasaan ka ngayon ay may malaking kinalaman sa akin. Tama ako. Walang ekspresyong sabi ni Nelmar. Tama, lahat kami ay na-promote mo, Mr. Yan. Oo, itong buhay ko ay binigay mo, Mr. Yan. Kung walang Lowey, paano na tayo sa kinalalagyan natin ngayon? Nagsalita ang lahat. Dahil naaalala mo pa ang mga ito, ibig sabihin ay hindi ako nakatulong sa iyo ng walang kabuluhan. Tumatanda na ako, at maaaring hindi na ako mabuhay ng matagal sa hinaharap. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi ko kayang bitawan.
Apo ko kaya wala ako para sa ibang requirement, sana lang alagaan mo ng mabuti ang apo ko in the future, kung may requirement sa'yo ang apo ko dapat ang condition mong matugunan. Ito. Direktang sabi ni Nelmar. Matanda yan, huwag kang mag-alala, kung kailangan ni Miss Yan ang tulong ko sa hinaharap, tutukuyin ko ito. Isang medyo may edad na lalaki ang tumayo at sinigawan si Nelmar. Oo, ang buhay ko ay ibinigay ni Lowey, at tungkulin kong protektahan si Miss Vera. Sumunod din ang isa pang malakas na lalaki. Kuya Yan, huwag kang mag-alala, magagawa natin ito nang hindi mo sinasabi sa akin. Oo. Naghiyawan ang lahat. Okay, gamaan ang loob ko sa mga sinabi mo. Bahagyang tumango si Nelmar, pagkatapos ay nagpatuloy. Okay, kilalanin natin ang aking apo. Ayos ito. Walang anumang kalokohan, tumalikod ang lahat at naglakad papunta sa gilid ni Vera. Siya naguguluhan pa rin siya sa oras na ito, dahil hindi niya kilala ang mga taong ito. At lahat ay nagkusa na ipakilala ang kanilang mga pagkakakilanlan kay Vera. Nang malaman ni Vera ang mga pagkakakilanlan ng mga taong ito, labis siyang nabigla, dahil hindi akalain ni Vera na ang mga background ng mga taong ito ay magiging sobrang nakakatakot. Kung kukuha ka ng sinuman, ito ay isang napakakahanga-hangang pag-iral, at ang mga taong ito ay tila walang gaanong intersection sa pamilya yan noon, kaya hindi kilala ni Vera ang mga taong ito. Sa oras na ito, lahat ng tao sa pamilya yan ay nagmamasid din sa sitwasyon sa ward sa labas. Sa oras na ito, lahat sila ay tila nahulaan kung ano ang nangyayari, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay abnormal na solemna. Hindi ko akalain na mag-iiwan ng ganito kalaking regalo ang matanda para kay Vera. Oo, ang pinakamamahal ng matanda ay si Vera. Ang mga taong ito ay dapat paghandaan si Vera. Nag-usap ang mga tao sa mahinang boses. Pagkaraan ng ilang sandali, si Vera ay halos kapareho ng alam ng mga taong iyon. Sige, kung wala kang gagawin, pwede ka nang umalis. Mahinang sabi ni Nelmar sa karamihan. Ang 6 na tao ay nagpaalam lamang kay Nelmar, at pagkatapos ay umalis sa ward. Pagkaalis ng 6 na tao, agad na tumahimik ang buhay na ward. Tinitingnan ang ekspresyon ng mukha ni Nelmar sa kama ng ospital, mahinang sinabi ni Vera, "Lolo, ano ang ginagawa ng mga taong ito?" Ang mga taong ito ay ang lahat ng mga piraso ng chess na inilatag ko noon. Sinanay ko ang 6 sa kanila nang hindi sinasabi sa lahat. Ngayon silang 6 ay maaaring umalalay sa langit ng mag-isa. Kahit sino sa kanila ay magkakaroon ng napakapangingilabot na impluwensya sa kanilang larangan. Sa makatuwid, pagkatapos kong mamatay, kung makatagpo ka ng anumang problema, maaari kang pumunta sa kanila ng direkta para sa tulong, at tiyak na tutulungan ka nila. Mahinang paliwanag ni Nelmar. Ang mga taong ito ba ay iniwan sa akin ng iyong lolo? Vera said in a very incredible tone. Oo, ang taong pinaka-inaalala ko sa buong pamilya yan ay ikaw. Kung may mga taong ito na magpoprotekta sa iyo, makakagan ako ng loob. Mahinang sabi ni Nelmar. Ngunit makikinig ba talaga sa akin ang mga taong ito? Vera said medyo naguguluhan. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Tumingala si Nelmar sa kanyang driver. Kinuha ng driver ang isang USB flash drive at iniabot kay Vera. At mahinang sinabi, "Miss Yan, narito ang impormasyon ng 6 na taong ito at ang pinaka-nakamamatay na kriminal na ebidensya ng 2 taong ito." Lahat sila ay kumukuha ng kanilang ebidensya, kaya kung ang 6 na taong ito ay masuwayan sa hinaharap, maaari mong gamitin ang ebidensya dito para banta sila. Tumingin si Vera sa driver na nasa harapan niya at nag-alinlangan ng 2 segundo, saka dahan-daang kinuha ang USB flash drive.
Sa oras na ito, si Vera ay lubos na naantig, dahil hindi niya alam na ang kanyang lolo ay nagsimulang tumulong sa paghandaan ang daan pagkalipas ng maraming taon. Vera, alam ni lolo na noon pa man ay gusto mo nang makipagdeal sa mga ngalakal na pilak. Ang pagkamatay ng iyong mga magulang ay may kaugnayan nga sa mga ngalakal na pilak. Kaya't matagal na kitang sinusuportahan, ngunit ngayon ay patay na ang kalusugan ng aking lolo, at tinatayang hindi ito magtatagal. Ngayon, kung gusto mo pa ring umasa sa lakas ng pamilya yan para harapin ang mga mangangalakal na pilak pagkatapos kong mamatay, hindi papayag ang iba pang pamilya yan, kaya iniwan ko na ang mga ito. 6 na tao para sa iyo, umaasa na matutulungan ka nila sa hinaharap. Sabi ni Nelmar sa mahinang boses. Lolo, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Mabubuhay ka ng matagal, matagal na panahon. Dapat nakikita mo na ang araw kung kailan ako maghihiganti. Sumigaw si Vera sa may sekal na boses na may pulang mata. Gusto ko ring mabuhay hanggang sa araw na iyon, ngunit maaaring hindi na makayanan ng katawan ko. Mas kilala ko ang sarili kong katawan kaysa sa mga doktor na iyon, kaya hindi mo na kailangang sabihin ang mga salitang ito para aliwin ako. Marahan na bamantong hininga si Nelmar, at pagkatapos ay nagpatuloy. Kung hindi dahil sa pagiging martial artist ako, malamang ay hindi na ako mabubuhay hanggang ngayon, at lahat ng aking mga kaibigan ay umalis na. Ang pag-iiwan sa akin na mag-isa ay wala. Ang isang tao ay maaaring makatakas mula sa kapanganakan, katandaan, sakit at kamatayan, at lahat ay kailangang maranasan ito, kaya matagal ko na itong minamaliit, at walang dapat ikalungkot. Lolo, huwag kang magsalita ng ganyan, gagawa talaga ako ng paraan para mabuhay ka. Sumigaw si Vera sa isang nabulunan na boses. Ano pa ba ang magagawa ko? Nagamit ko na ang mga pamamaraan na magagamit ko. Maliban na lang kung ako ay maging martial arts master, hindi ako makakapit sa katawan ng isang martial arts master. Umiling si Nelmar, pagkatapos ay nagpatuloy. Sa totoo lang, sulit ang buhay ko, gaano karaming tao ang naiinggit sa buhay ko, at maaari ka pa ring manatili sa tabi ko kapag matanda na ako, talagang nasisiyahan ako, kaya hindi na kailangang magpatuloy. Tos. Everything just goes with the flow. Kabanata 1557. Pangako. Pinanood ni Vera si Nelmar na tahimik na lumuha, hindi alam kung ano ang sasabihin. Bagamat tumatanda na ako at hindi sapat ang aking kalusugan. Iniisip ng mga tao sa aming pamilya na ako ay nalilito. Ngunit hindi ako nalilito. Minsan lang ay ayaw kong mag-alala tungkol sa mga bagay na ito sa kanila. Ngayon alam na alam ko na kung ano ang sitwasyon ng pamilya yan, sa oras na mamatay ako, baka magkahiwa-hiwalay din ang pamilya yan, at hindi na magkasama ang puso ng mga taong ito. Tumingin si Nelmar kay Vera at mahinang bamantong hininga. Yan tumingin siya kay Nelmar sa kama ng ospital at hindi nagsalita, dahil alam niyang tama ang sinabi ni Nelmar. Ngayon ang buong pamilya yan ay pinananatili ni Nelmar mag-isa. Kapag nawala si Nelmar, wala na ang pamilya yan. Ngayon ang lipunang ito ay mahina. Lahat ng tao sa aming pamilya yan ay nabubuhay para sa kanilang sariling mga interes. At hindi nila iniisip ang mga bagay tulad ng pagkakamag-anak ng dugo, kaya Vera, ipapakilala ko sa iyo ang 6 na taong ito ng maaga, at maghintay hanggang ako, wala na ako. Sa araw na iyon, huwag kang makipag-away sa pamilya yan, ang bagay na ito ng pamilya yan ay hindi karapat-dapat na banggitin kumpara sa 6 na taong iyon, alam mo ba? Sabi ni Nelmar kay Vera sa napakaseryosong tono. Kilala ko si Lolo. Seryosong tumango si Vera. Ang dahilan kung bakit nilinang ni Nelmar ang 6 na taong ito ay talagang upang pigilan ang mga nasa pamilyang yan na saktan si Vera upang makipagkumpetensya kay Vera para sa mana pagkatapos ng kani. Ang kamatayan. Masasabing lahat ng ginagawa ni Nelmar ay para kay Vera.
Bagamat 5 araw akong nakoma, talagang alam na alam ko sa aking puso na kapag pumasok ako sa operating room, ang mga taong ito sa aming pamilya ay tiyak na kinakabahan. Kinabahan sila na namatay ako, at ang pamilya yan ay maaaring annexed by other big families. Kinakabahan sila once na patay na ako, hindi pa sila handang lumaban para sa legacy. Tumingin si Nelmar kay Vera at ngumiti, at pagkatapos ay nagpatuloy. Ngunit ikaw lang ang tunay na nagmamalasakit sa akin, at ikaw lang ang nag-aalala sa aking katawan. Iyan tumingin siya kay Nelmar sa harap niya at hindi nagsalita. Sa loob ng maraming taon, nakita ko ang pagtaas at pagbagsak ng napakaraming malalaking pamilya, at nakikita ko ang ilang mga bagay. Imposibleng gawin ang mga taong iyon na igalang ang isa't isa sa isang malaking pamilya tulad ng aming pamilya yan. Kaya dahil gusto nila para lumaban, hayaan mo silang lumaban, basta wag kang makisali sa mga bagay na ito. Huminga ng malalim si Nelmar at nagpatuloy. Kung hindi ko iniwan ang 6 na taong ito para sa iyo. Pagkatapos kong mamatay, tiyak na gagawin nila ang kanilang makakaya na hayaan kang pakasalan ang mga young master na iyon sa kabisera para sa kanilang sarili. Humanap ng tubo, ngunit ngayon hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Pinoprotektahan ka ng 6 na taong ito, hindi sila ng ahas na gumawa ng anuman sa iyo. Lolo, salamat. Vera gritted her teeth at bumulong kay Nelmar. Nilinga ni Nelmar ang kanyang ulo at sinulyapan si Vera. At pagkatapos ay mahinang sinabi, Vera, si Lolo ay dumating na sa katapusan ng kanyang buhay, at wala akong pinagsisisihan, ngunit hindi lang kita kayang bitawan. Nabalitaan ko na ikaw may boyfriend na. No. Kasama ang. Walang magawang tumango si Vera. Kung ganoon, dapat mo bang dalhin ang iyong kasintahan upang makita si Lolo? Ito ang aking huling kahilingan. Nakangiting tanong ni Nelmar. Ito. Vera looked at Nelmar with a flash of ember wrath of her eyes. Sa simula, palaging ipinakilala ni Nelmar ang iba't ibang bagay na blind date kay Vera. Ngunit para maiwasan ang mga taong ito, masasabi lang ni Vera kay Nelmar na mayroon siyang nobyo, ngunit sa katunayan ay wala talaga siya. Sa oras na ito, talagang hiniling ni Nelmar kay Vera na dalhin ang kanyang kasintahan upang makipagkita, at si Vera ay agad na napatulala. Ano? May problema ba? Nakangiting tanong ni Nelmar. Lolo, hindi ka pa fully recovered. Kapag gumaling ka na, ihahatid ko siya para makipagkita sa iyo. Ano sa tingin mo? Vera said walang magawa. Sige, magkikita tayo pagkatapos kong ma-discharge sa ospital, pero gusto kong makita kung sino ang maswerteng makapag-asawa sa apo ko. Nakangiting sabi ni Nelmar. At tumingin si Vera sa walang magawang mukha ni Nelmar, hindi alam kung ano ang sasabihin. Hanggat nakikita ko ang lalaking pinili mo bago ako mamatay, hindi talaga magsisisi si Lolo sa buhay na ito. Wala namang inaalala si Lolo, maling tao lang ang napili mo, kaya magpapakasaya ako. Tulungan mo itong alagaan. Sa oras na ito, inaabangan ito ni Nelmar, dahil curious siya kung ano ang hitsura ng lalaking tinitingnan ni Vera, at kung mapapantayan ba niya ang kanyang apo. At si Vera was also very helpless at this time. After all, she was not in love at all. Sinabi lang niya ito para hindi mag-alala si Nelmar sa sarili niya. Kung si Vera ay hindi makahanap ng angkop na taong pupuntahan, tiyak na madidismaya si Nelmar, kaya ayaw ni Vera na biguin si Nelmar. Saan ka maghahanap ng lalaki? Iyan hindi niya maiwasang bahagyang sumimangot. Pagkatapos ay likas na tumingin sa kanyang mobile phone. At nalaman na ang lahat ng mga tawag ay mula kay Cyrus, ngunit dahil ayaw ni Vera na maapektuhan ang pahinga ni Nelmar, ang kanyang mobile phone ay palaging nasa telepono. Ay isang mute na estado. Nang makita ni Vera ang mga salitang Cyrus, isang kakaibang tingin ang sumilay sa kanyang mga mata.
Iyan hindi niya kilala ang maraming hindi kasekso, kaya si Cyrus lang ang maituturing na kaibigan. Kung talagang hindi ito gagana, hihilingin ko lang kay Cyrus na lumapit at tulungan akong kumilos, ngunit hindi ko alam kung papayag si Cyrus. Iyan hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Sa pag-iisip nito, diretsyong kinuha ni Vera ang kanyang mobile phone, at pagkatapos ay mahinang sinabi kay Nelmar. Lolo, pagod ka siguro pagkatapos ng maraming pag-uusap. Kung hindi, dapat kang magpahinga sandali. Ayos ito. Bahagyang tumango si Nelmar, pagkatapos ay nagpatuloy. Huwag kalimutan ang ipinangako mo sa akin ngayon. Huwag kang mag-alala, siguradong hindi ko ito makakalimutan. Isasama ko ang boyfriend ko para makita kapag kalabas mo ng ospital, Lolo. Sagot ni Vera sa walang magawang tono. Mabuti yan. Ngumiti si Nelmar at tumango, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata at nagpahinga. Sa oras na ito, ang huling pag-iisip ni Nelmar ay natapos na. Matapos lumabas si Vera sa ward, diretso siyang nakahanap ng lugar kung saan walang tao at tinawagan si Cyrus. Ngunit walang sumasagot sa telepono matapos mag-ring ng mahabang panahon. This damn Cyrus, lagi niya akong tinatawagan kapag hindi siya busy, pero ngayon hindi ko na sinasagot ang phone kapag may problema ako. Vera tumingin siya sa phone niya at galit na nagmura. At alam din ni Vera, alam niya na dapat may kaunting oras pa ang lolo niya para makalabas ng ospital, kaya hindi na niya itinuloy ang pagtawag kay Cyrus. Matapos ma-discharge si Nelmar sa ospital, huli na para makipag-ugnayan siya kay Chen. Mo. Ang nag-aalala lang kay Vera ay kung papayag ba si Cyrus na tulungan siya. Kabanata 1558. Iniimbitahan ka ni Michaela sa hapunan. Kinabukasan, Bihang City. Matapos gumaling ang sakit ni Michaela, dinala ni Cyrus si Michaela sa kasino at pumirma ng kontrata kay Alan. Matapos lagdaan ang kontrata, direktang hiniling ni Cyrus kay Lee Juncheng na ilipat ang pera sa account ni Alan. Mula ngayon, ang kasino na ito ay ganap na pagmamay-ari ni Cyrus lamang. Matapos kunin ni Cyrus ang kasino, wala siyang gaanong impluwensya sa kanya. Tutal, pinamahalaan ni Michaela ang karamihan sa mga bagay. At si Michaela ay isang napakahusay na babae. 3 araw lang bago naging pamilyar sa paraan ng operasyon ng buong kasino, at nakipag-ugnayan din siya sa mga relasyong iyon sa itaas ni Alan. Sa pangkalahatan, ang kahusayan sa trabaho ni Michaela napakaganda pa rin. Kung si Cyrus ay pinahihintulutang pamahalaan ang mga bagay na ito ng mag-isa, magiging abala si Cyrus. At si Michaela na ngayon ang namamahala sa 2 venue. Kaya inilipat niya ang isang direktor na lubos niyang pinagkatiwalaan sa kasino para maging vice president, at nag-promote din siya ng isang vice president sa Tianyan Club. Ito ang 2 vice president sino ang namamahala, at si Michaela ay lalapit lamang ng personal kapag may nangyaring malaking bagay. Kung tutuusin, maraming bagay sa 2 larangan na ito, kung si Michaela ang mamamahala dito, tiyak na hindi niya ito mapapamahalaan. Sa loob ng kasino, si Cyrus at Michaela ay nakatayo sa hagdan ng 2 palapag at tumingin sa mga sugarol sa ibaba. Mukhang maganda ang negosyo sa kasino. Nilinga ni Cyrus ang kanyang ulo at mahinang sinabi kay Michaela. Well, bagamat ang kasino ay nagbago ng may-ari nito, ang mga empleyado ay hindi nagbago, at mahirap makahanap ng ganoong kalaking kasino sa ating bansa, kaya ang aming negosyo ay hindi naapektuhan. Tumingin si Michaela kay Cyrus at sinabi, Salamat sa iyo, Sister Michaela. Kung wala ka, mahihirapan akong magpatakbo ng kasino at Tianyan Club ng maayos. Nakangiting sabi ni Cyrus. You don't have to be so polite, I'm doing this just to make money. Bayaran mo ako at magtatrabaho ako para sa'yo. Tama lang at nararapat.
Napakakalmang sabi ni Michaela. Totoo yan. Ngumiti si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Okay, gamaan ang loob ko nang makitang walang problema sa kasino. Babalik muna ako. Kung mayroon ka, tawagan mo lang ako. Pagkasabi nito, tumalikod si Cyrus at gustong umalis. Cyrus, sandali. Nang makita ni Michaela na aalis na si Cyrus, nagmamadali siyang sumigaw. May iba pa ba? Nilinga ni Cyrus ang kanyang ulo at mahinang tinanong si Michaela. Cyrus, may oras ka ba bukas ng tanghali? Tanong ni Michaela na parang medyo gusot. Bukas ng hapon. Natigilan sandali si Cyrus, pagkatapos ay nagtanong, dapat may oras ako, may gagawin ka ba? Ayan, salamat sa pagdala mo sa akin sa ospital noong nakaraan, ipapagamot kita ng hapunan bukas ng tanghali. Iyon ang unang pagkakataon na inimbitahan ni Michaela ang opposite sex sa hapunan, kaya labis siyang kinakabahan sa oras na ito. Iniisip niya kung hindi maintindihan ni Cyrus ang kanyang kahulugan. Di ba dinala lang kita sa ospital? Hindi ka naman dapat masyadong magalang sa walang kwentang bagay na to, di ba? Nakangiting sabi ni Cyrus. It's not a trivial matter for me. May oras ka ba sa tanghali bukas? Kung wala kang oras, kalimutan mo na. Sabi ni Michaela sa mahinang boses. Kahit na ang pagpunta sa ospital ay isang maliit na bagay sa mga mata ni Cyrus, ito ay isang malaking bagay para kay Michaela. Kung tutuusin, siya ay hindi naaalagaan ng mahabang panahon, kaya't iisipin niya ito. Salamat kay Cyrus. Kung may oras ka, saan mo ako yayayain sa hapunan? Masyadong nahiya si Cyrus na tumanggi, pumayag lang siya. Sa bahay ko lang, ako na mismo ang magluluto para sa'yo, na nagpapakitang mas sincere ako. Nag-isip sandali si Michaela at mahinang sinabi kay Cyrus. Maaari kang magluto. Natigilan si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Michaela, at tinanong si Michaela na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon. Ano bang pinagsasabi mo? Sa loob ng maraming taon, nabubuhay akong mag-isa. Siguradong makakapagluto ako, at napakasarap ng mga niluluto ko. Medyo pagmamalaki na sabi ni Michaela. Haha. Tumingin si Cyrus kay Michaela at ngumiti, pagkatapos ay mahinang sinabi. Okay, dahil taos puso mo akong inimbitahan, pupunta ako sa bahay mo bukas para tikman ang iyong craftsmanship. Ayos ito. Tumingin si Michaela kay Cyrus at tumango. At hindi na kumibo si Cyrus at tumalikod na at umalis. 10:00 ng umaga kinabukasan. Nagmaneho si Cyrus patungo sa komunidad kung saan matatagpuan ang bahay ni Michaela, at pagkatapos ay natagpuan ang pinto ng bahay ni Michaela at marahang kumatok sa pinto. Kagabi, nanatili sa kasino si Michaela hanggang 4:00 ng umaga bago umuwi. Pagka-uwi niya ay naligo siya at nagpahinga, natutulog siya hanggang ngayon at hindi pa nagigising. Matapos kumatok ng mahabang panahon sa pinto, nakita ni Cyrus na walang gumagalaw sa loob, kaya kinuha niya ang kanyang mobile phone at tinawagan si Michaela. Dududo. Matapos magring ang telepono ng mahabang panahon, sinagot ni Michaela ang tawag, at pagkatapos ay nagtanong ng tulalang, sino? Ako nga pala si Cyrus, hindi mo ba ako yayain mag-dinner? Nandito na ako sa pinto mo, pero walang nagbubukas ng pinto. Wala ka ba sa bahay? Naghihinalang tanong ni Cyrus. Cyrus. Saglit na natigilan si Michaela matapos marinig ang pangalan, at ang buong tao ay gising din. Tumingala siya sa orasan sa dingding, at pagkatapos ay tuwang-tuwang sumigaw. Hindi ba sinabi ko sa iyo ang tungkol sa tanghali? Ikaw bakit nandito ka ngayon? Nauna akong pumunta dito kapag wala akong gagawin, hindi ba convenient para sa'yo?
Mahinang sabi ni Cyrus. It's not inconvenient, I just sleep and I have not makeup, wait for me. Si Michaela ay tila medyo kinakabahan. Anong kinatatakutan mo kapag walang makeup? Wala tayong relasyon, kakain lang tayo. Bilisan mo, pagbuksan mo ako ng pinto. Walang imik na sabi ni Cyrus. Hindi ka makakapasok ngayon. Mabilis na sigaw ni Michaela. Then what do you want me to do now? Today, you invited me to dinner. You can't keep me standing outside the door waiting for you. Walang magawang sabi ni Cyrus. Ano ba? Late na ako nakabalik kagabi, kaya nakalimutan kong bumili ng grocery. Bibili ng grocery at bumalik. Sabi ni Michaela na labis na nag-aalala. Ano ang bibilhin? Tanong ni Cyrus. Whatever, you can buy whatever you want, ibababa ko muna. Ibinaba ni Michaela ang telepono pagkatapos sabihin ito. Si Cyrus, na nasa labas ng pinto, ay tumingin sa kanyang mobile phone na may walang magawang ekspresyon sa kanyang mukha. Sinabi niya na iniimbitahan siya ni Michaela sa hapunan, ngunit ngayon ay pinabili pa niya si Cyrus ng pagkain. Ano ang nangyayari? Hinahadlangan lang ni Cyrus na kapwa kailangan ng Tianian Club at Casino ang pamamahala ni Michaela. Kaya hindi na siya naglakas loob na magsalita pa, pumunta na lang siya sa palengke ng gulay sa tabi ng komunidad para bumili ng gulay ng masunurin.